Musta mga tropa? Actually, ginawa ko po itong video na to bilang reaction ko dun sa road rage incident na nangyari sa Boso-Boso kahapon. Actually, nung napanood ko po yung video, hindi muna ako nag-react because tingin ko masyado pang maikse o kulang sa impormasyon. Actually, ako po, mga tropa, no, nagmamaneho din ako ng motor at four wheels. So, unang-una kong ginawa kasi, pag may mga sitwasyon, nilalagay ko muna yung sarili ko dun sa both parties para magkaroon ako ng mas malawak na pangunawa dun sa sitwasyon na nangyayari. Ngayon, nung kinagabihan, nagkaroon na ng maraming video, ay kinausap ako ng wife ko. Sabi niya sa akin, anong reaction mo tungkol dun sa nangyaring insidente nga? And nasabi ko, nalungkot ako. Kasi sa tingin ko, yung both parties ay hindi nila gustong maging gano'n yung kahinatnan ng mga pangyayari. Walang may gusto nung kinahinatnan nun. So mga tropa, ano ba ang pwede nating matutunan dun sa nangyaring ito? Actually, marami po akong share, tatlong points ako share sa atin. Kasi ako po personally, meron nangyari rin sa akin na incident na nagmamaneho ako dito sa lugar namin na may incident na meron pala ako na agrabyadong tao na hindi ko alam. You know, nangyari na muntikan ko raw siya magilidan, hindi ko naman napansin yon. Then may one time, may one way sa amin, papasok ako, siya naman papasok, kasama yung pamilya, nakamotor siya, nakasakay siya sa motor na kasama yung pamilya niya, no? Tatlo siya, tapos yung apat pa, may batang maliliit. You know, hindi ko siya kilala, so sabi ko sa kanya, siyempre sinanyasan ko lang na doon ka sa kabila dumaan, kapag gumilid ka kasi masigip yung daan eh. Pero masama yung tingin niya at mukhang hindi niya nagustuhan. So, ang nangyari ngayon ay lumagpas na yon. Then one time, days later, nagkasabay kami sa daan at pinara niya ako. So, hindi ko siya kilala. So, bakit kaya ako pinapara nito? So, tumabi kami sa kalsada at in-approach ako nung rider. Galit na galit siya. Sabi niya, nananadya ka ba? Ganto, ganyan. So, ako personally, medyo na-amaze ako, na nagulat. Hindi ko alam kung bakit ganon yung kanyang sinasabi. Pero dahil siya ngayon agrabyado, gusto niya talagang i-clarify, i-confirm kung talagang sinasadya ko o may galit ako. May mga sinabi pa siya kung kilala daw siya, pumapatol daw siya sa ganito, ganyan. So, ang sabi ko lang sa kanya, nung aking kinausap, sabi ko niya, pare, pasensya ka na, hindi ko sinasadya. No, hindi ko intensyon, may iniisip siguro ako noon. At nung nasa lubong kita, naalala ko nga, sabi ko, naalala ko, nasa lubong kita, gusto rin kita kausapin. Kaso lang, para tayo nagmamadali. So, pinaliwanag ko na sabi ko sa kanya, one way kasi yon, sumalubong ka, so ang sabi ko sa kanya, sa gilid ka. Minasama niya po yun, no? Kaya nasabihan ko siya that time na one way ito eh. So, lalo niyang minasama. So, nagkaayos kami kasi sinabi sa kanya, pasensya ka na talaga, pare. Pareho tayo pamilyadong tao at ayaw natin na magkagulo pa. You know, siya rin, naiintindihan ko na nag-gets siya rin ibig ko sabihin. So, naging humupa yung sitwasyon dahil doon. And may tatlong bagay ako si-share sa atin mga tropa, no, na bilang natutunan ko doon. Unang-una, always look at the big picture. Kapag may mga ganong sitwasyon, tingnan mo, wag kang tumutok sa sitwasyon. Lumayo ka ng konti, pag-isipan mo, tama ba ang gagawin ko, sasabihin ko, at worth it ba na sabihin ko o gawin ito. And pangalawa is, ano kaya ang mararamdaman ng mga tao sa paligid ko o ng mga mahal ko sa buhay? Ano kaya mararamdaman ng Diyos sa ginagawa ko bilang Kristiyano? So, tanungin natin ang ating sarili, tropa, kasi malaking bagay yon dahil minsan, ang nakikita lang natin is yung sarili natin na naagrabyado tayo at hindi yung malaking litrato o yung bigger picture at yung nararamdaman ng mga tao sa paligid natin. At pangatlo, bilang isang tao na more blessed than others, ilagay mo yung sarili mo, dapat mas maging lenient ka o maging mas vessel ka of blessing to other people. So, maging gracious ka sa iba. So, sa tingin ko sa mga ganito sitwasyon, tulad ng nangyari sa akin na isang escalated road rage sana yon pero na-manage ko, kayo rin tropa, gawin nyo kasi malaking bagay yon kapag nasa kalsada at malaking bagay yon para sa inyo at sa pamilya nyo. So yun lang mga tropa, maraming salamat sa panonood. Thank you. Hanggang dito na lang, paalam.